Nangyari ang kwentong ito taong 2002. Walang imposible. Baka kasi akala ng iba na wala nang kababalaghan sa panahong ito. Nagkakamali kayo. Kasi ilang taon pa lang ang nangyari sa karanasan kong ito. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Ana, Lady Ching. Hindi ko ito tunay na pangalan. Tinago ko ang aking tunay na katauhan para hindi naman masyado halata ng mga kakilala ko na pinadala ko sa iyo ang mga nangyayari. Hindi kasi lingid sa kaalaman ng mga kapitbahay ko ang nangyayari ngayon. At saka, ang lugar na pinangyarihan ay talagang lugar ng pamilya ko sa mother side. Sa ngayon, wala ako sa lugar na iyon. Pero umuwi naman ako isang beses sa isang taon. Nagmamay-ari ako ng isang maliit na tindahan sa aming barangay, Lady Jane. Yun lang ang ginagawa kong libangan habang nag-aalaga sa anak kong nag-aaral sa elementarya. Ang asawa ko naman ay isang beses lang umuwi sa loob ng 2 buwan. Isang araw, habang nagwawalis ako sa aming bakuran, umaga ng mga panahon iyon at nasa paaralan na ang anak ko, kaya nag-iisa na lang ako sa bahay. Marami namang kami kapitbahay, Lady Jean. Sa katunayan, ay magkadikit-dikit pa nga ang mga kabahayan. Nasa sentro naman kasi nakatayo ang maliit kong tindahan. Habang nagwawalis, may dumaang isang matanda at isang babae na nasa mid-30s lang siguro ang edad. Sa tingin ko, mag-iina ang mga ito base sa kanilang itsura. Ang matanda ay maikli at kulot ang buhok. Maitim ito. Ang isang babae naman ay hanggang lampas leeg ang kulot nitong buhok. Napansin kong dumiretso ang mas batang babae sa unahan. Pero yung matanda ay huminto sa tapat ng tindahan ko. Nag-aalok ito ng paninda. Kagaya na lang ng mga pampaswerte. May benta silang langis na may bulaklak daw ng tanglad. Sabi pa nito ay pampaswerte daw sa tindahan. Marami pa siyang inaalok sa akin maging ang pang-reading, Lady Jean. Tumanggi ako sa mga inaalok niyang iyon. Hanggang sa inalok niya ako ng isang mutya. Ang itsura ng matanda, Lady Jean, ay sa tingin ko, nagkakaedad na ito ng isang senior citizen. Maganda daw ang mutya na iyon, sabi pa niya. Kasi magdadala daw iyon ng swerte sa buong buhay ko. Sinabi ko naman na kung pwede ko bang makita. Pero hindi siya pumayag. Sabi pa ng matanda na bago ko pa daw ito makita, dapat muna akong magdesisyon na bilhin yun. At willing dapat daw muna sabihin kung tatanggapin ko yun ng kusang loob. Kapag daw sinabi kong willing ako natanggapin, ay hindi ko pa rin daw iyon pwedeng tingnan
Ilalagay lang daw niya ito sa palad ko. At dapat daw ay isarado ko muna ang aking mga palad at huwag muna itong titingnan. Nagtaka ako kung bakit. Sabi naman niya, para makasiguro daw ang mutya na willing akong tanggapin ang mutya na ito. At gusto din daw ng mutya sa akin. Labis akong naguluhan ng mga panahong iyon, Lady Ching. Nagsimula na akong maghinala. Bakit ba gusto ng matanda sabihin ko munang willing akong tanggapin iyon? Kahit na napakamoderno na ng panahon natin ngayon, Lady Ching. Hindi naman lingid sa kaalaman kong kapag ang aswang ay gustong ipasa ang bato, ay dapat talaga na willing na tanggapin ng pagbibigyan nito. Nang maisip ko yun ay bigla akong kinilabutan, Lady Ching. Kinabahan talaga ako. Agad kong tinanggihan ang mutya na iyon. Medyo pinipilit pa nga niya sa akin. Pero malakas ang kutob kong hindi maganda kung pipilhin o tatanggapin ko ito. Lalo na nang tanungin ko kung saan ito galing at kung saan sila papunta. Galing daw sila sa isang probinsya sa Visayas, Lady Ching. Na kahit noong bata pa ako, alam ko ang mga milagro at kapapalaghan sa lugar na iyon. Naikwento ka sa iyo ng nanay ko simula pa nung bata kami. At tutungo daw sila sa isang barangay na ilang pagitan din ang mga barangay bago pa marating ang sa amin. Ang nakakatakot pa ay ang lugar na binanggit nilang papuntahan ay ang lugar na kung saan maraming dayo galing sa Visayas. Ang mga nakatira at maraming naninirahang aswang. Dinig kasi sa ilang mga barangay na ang barangay na iyon ay pinamumugaran talaga ng mga aswang. Alam ko din naman yon dahil ilang buwan ako nakatira sa lugar na iyon, Lady Ching. At sa ilang buwan na iyon ay walang gabi na hindi kami kinakalampag ng mga aswang. Gabi-gabi na lang may humuhuni malapit sa palayan, maging sa aming mga kubo. Ganun na ganun ang mga boses. Isang beses, bumili ako sa malaking tindahan. Nabagabag ako kaya naikwento ko sa may-ari ng tindahan na iyon ang mga nangyayari gabi-gabi. Nagkataon na ang nagmamay-ari ng malaking tindahan na iyon ang nagbabantay. At napag-alaman kong isa siyang prinsipal ng sekundarya na paaralan doon. Sinabi niya sa akin na kamamatay lang daw ng aswang. Sobrang tanda na daw nito. Sinabi pa niya na baka ang anak daw ang pumupunta sa amin gabi-gabi. Binubulabog daw kami sa kadahilanang isa kaming mga dayo doon sa kanilang lugar. Kaya daw kami pinag-iinitan ng mga aswang. Ramdam ko din na marami ang mga ito, Lady Ching, at hindi lang nag-iisa. Mga 4 na buwan kami nanirahan doon. Sa awa ng
Diyos, wala namang nangyaring hindi maganda sa amin. Balik tayo sa kwento. Ayun na nga, tinanggihan ko ang matanda, pero sa takot na baka magalit at may gawing hindi maganda sa akin, ay bumili na lamang ako ng panindang langis na may bulaklak daw ng tanglad. Aniya, napag-alaman ko na totoo yun, kasi dinig-dinig ko din naman sa iilan na maswerte daw talaga iyon. Pinipilit pa rin niya sa akin ang mutya sa pagkakataong yun. Baka magbago pa daw ang isip ko at bilhin ko. Kaso kako, sa susunod na lamang na pagbalik nila, ay bibilhin ko na ang naturang mutya. Nang makalis ang matanda, ay tingnan ko ito palayo. At nakita kong papunta ito sa aming kapitbahay, kung saan nakita ko ang isa pa niyang kasama na naroroon. Sa kuryosidad ko, Lady Ching, tinungo ko ang kapitbahay namin at nag-oosyoso kung anong napag-usapan nila. Sa lagay na ito ay naging marites talaga ako. Hindi ko inasahang magiging interesado ako sa mga dayuhan na iyon. Nakinig ako sa pag-uusap nila. Binasa daw ng matanda ang palad ng kadikit kong kapitbahay. At sinabi dito na sa susunod na mga buwan ay magkakasakit siya. Kung hindi siya ay ang panganay niyang anak. Pero pwede naman daw ito ipakudlit sa matanda. Kumbaga, mapipigilan ng matanda ang pangyayaring iyon kung magpapakudlit ang kapitbahay ko. Ayun na nga, nahintakutan si Aling Marites. Aling Marites na lamang pala ang itatawag natin sa kapitbahay ko. Sa kadahilanang siya ang bantog na marites sa aming barangay. Halos lahat ng balita ay alam niya kahit nasa pinakasikreto